Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ninyo ay woods. Be like the woods. Calm, soothing, mysterious, and full of life. Gemini, yan ang invitation sa inyo dito, no? Kalma lang. Kalma lang. Kahit anumang naririnig ko agad, no? Bagyo. So, maaring may mga problema sa buhay. Ang iba sa inyo dito na iniindad Gemini, kaya ina-ask kayo dito ng spirit na kalma lang, okay? Kasi kapag aligaga kayo, kapag nagpapanik kayo, kapag mas naninervyos kayo, mas lalo kayong hindi makakapag-concentrate at mas lalong hindi kayo makakaisip ng tamang gagawin, no? Para masolusyonan ang inyong mga problema. Okay? Lalahanin ninyo na kahit anumang klaseng bagyo ang dumating sa buhay natin, yan ay titila at titila rin. Everything changes in a second, no? Nothing is set in stone. Kaya kahit gaano mang kalawakas ang bagyong dumating sa buhay ninyo, titila at titila din yan. Okay? Kahit anong bigat ng problema na pinagdadaanan ninyo, magkakaroon at magkakaroon yan ng solusyon. Kaya always keep your hope and faith alive. Lagi lang kayong magdadasal at saka don't worry, no? I-offer ninyo yan ng mga pag-worry ninyo, yung mga anxiety ninyo, lift it all up to God and to your angels and your spirit guides so that they can come to the rescue at matutulungan ka na mapagaan ng iyong dinadala, mapagaan ang inyong pinagdadaanan sa buhay. Okay? We have resilient, stay as strong as evergreen trees. Ayan. Napakagandang encouragement sa inyo. You are resilient. You have gone through a lot of problems na sa buhay ninyo in the past. Pinatatag na kayo ng panahon, pinagtibay na kayo ng panahon, Gemini. Kaya kung ano man ang problema pinagdadaanan ninyo sa ngayon, muli mapagtatagumpayan ninyo yan. Okay? Marami na kayong knowledge in the past, no? Sa mga bagay-bagay, marami na kayong learnings, you're a person of wisdom already, no? Maaring ngayon, yan ang, maaring may sitwasyon kayo ngayon na dyan ninyo magagamit, no? Yung learnings and life ninyo in the past. Dito ninyo magagamit ang wisdom ninyo. Okay? Always pray. Opportunities unfurl like a fern even without warm sunlight. Yung mga opportunity na yan, dumadating yan sa atin at the perfect time. Diba? Kaya, maaari ngayon, may mga hindi lang isang opportunity but opportunities ang parating sa inyo. At, take advantage of that opportunity, whatever that is, no? That can be applied sa sarili ninyo, sa buhay ninyo. Because, lang yan, diba? May kasabihan nga na, the opportunities comes but once. Diba? Yung ganon. At saka, yung mga opportunities na yan, kumakatok yan sa atin because they are meant for us. Kaya nararapat lang na, natin, i-embrace natin at i-welcome natin sa buhay natin. Okay? What else? We have recharge. This is what you really need. There's nothing like a walk on the beach to soothe your soul. Ayan. Kung meron kayong siguro ang iba din sa inyo dito, may plano din talaga na lakad-lakad along the beach or along body of water, maaring ganon, maari din ang iba sa inyo dito, mayroon talagang beach trip na gagawin very soon, and that's a very beautiful idea, no? Very good idea, kasi iba yung healing energy ng water spirit, no? Ibang-iba, napaka-therapeutic, napaka-healing. Kaya kung lalo na kung meron kayong mga pinagdadaanan emosyonal, no, and even physical, no, yung dagat talaga is very healing. Kaya napakagandang avenue yan para makapag-recharge kayo, para makapag-muni-muni kayo, mag-reflection mode kayo dyan. Napakaganda. Choose wisely, be discerning. You don't have to keep everything in your net.
Okay, kailangan ninyong mamili dito, no? Pero gamitin ninyo yung intuition ninyo, use your own judgment and discernment at the same time dito at mamili kayo, no? Ng kung ano ang sa pakiramdam ninyo ay tama at makakabuti para sa inyo. So, kailangan ninyong pagmuni-munihan yan, no? Kailangan ninyong, you need to weigh things out before you make a decision dito kung anong choice ang pipiliin ninyo, no? What else? We have empathy. There's more beneath the surface. You are a very empathic siguro, Gemini, no? Maaring may mga nakakausap kayo dito. Let's say for example, kung mayroong mga nakikwento sa inyong problema ng iba, no, parang dumidikit talaga yan sa sarili ninyo, no? Parang binibit-bit niyo din yung yung problema ng iba sa sarili ninyo, parang ina-apply nyo sa sarili ninyo din ang kung ano man ang problema ng iba na narinig ninyo. So, ganun siguro kalalim ang inyong pagiging empathic, no? Yun ang napipick up ko dito. Kaya sometimes, Gemini, you really need to declutter yourself. You really need to declutter your energy field nang sa gayon. Yung mga kunyari, ganong sitwasyon nga na nabanggit ko kanina, kung dumidikit yan sa inyong energy field, nabibit-bit ninyo ang mga bagay na hindi naman makakatulong sa inyo, you know, you really need to declutter yourself once in a while para matanggal yan sa energy field ninyo, no? So, good luck, Gemini. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe po ninyo, I hope an idea like a single acorn can start a wondrous forest. Ayan. So, keep your hope alive, Libra, no? Kahit ano man ang ganap sa buhay ninyo. Lalo-lalo na kung, alam mo yun, yung parang siguro feeling, na kayo, desperate or nagde-despair na kayo. No, instead of embracing that feeling, balik na rin natin, keep our hope and faith alive instead and hope for the best, no? Because yung sitwasyon naman natin, 'di ba, kahit anong klaseng sitwasyon natin sa buhay, magbabago at magbabago 'yan, no? Everything changes, lagi nating alalahanin 'yan na nothing is set in stone. Everything changes, no? Kaya kailangan lang natin din na tulungan din natin ang sarili natin na makapag-attract tayo ng mas positibo, mas magandang pangyayari sa buhay natin. So, buhayin natin yung hope natin and faith, no? Sa puso natin lagi. At pasasaan ba at gaganda din ang ating sitwasyon. We will always attract beautiful things. We will always attract good things and good experiences. Solution sa mga problema natin, yung mga ganon. So, we have change. Falling leaves do not signify the end but the beginning of a fruitful season. Napakaganda. Meron pagbabago ng magaganap sa buhay ninyo. See? Diba? Kapag umaasa tayo na things will turn into a better situation, it will definitely transform into a better situation. Kaya, huwag kayong mawala ng pag-asa. Okay? Libra, kahit anumang problema na pinagdadaanan ninyo sa ngayon, that will change for the better, okay? Hindi yan, walang permanente sa mundo, 'di ba? Pagbabago lang ang tanging permanente sa mundo. Kaya kung ano man ang klaseng sitwasyon na pinagdadaanan ninyo, magbabago at magbabago yan. Hindi lang natin alam kung kailan, but definitely it will change, no? If you're going to help, no, your situation by thinking, positive things lang, by hoping for what is going to be the best outcome, mas makaka-attract tayo dyan ng mas magagandang sitwasyon. Okay? We have resilient. Yan, stay as strong as evergreen trees. Napakagandang advice ito sa inyo, no, na magpakatatag ka lang. Tibayan mo lang ang inyong loob, yan din ang kailangan mo, no? Hope and faith, 'di ba? Inner strength, courage, yun ang kailangan ninyo na
paigtingin or yun ang kailangan ninyong pag-focusan sa sarili ninyo, no? Focus lang tayo doon sa positive mindset, no? Focus lang tayo doon sa kung anong magagawa natin para mas mag-improve ang ating sitwasyon for the better. Yun lang dapat ang lagi nating iniisip, okay? The night, find comfort in the night where the world switches off and the stars burn bright. Ayan. So, ibigay nyo din naman yan sa sarili ninyo, no? Find comfort in the night. Ang iba sa inyo dito, napipick up ko na kahit patulog na lang kayo, siguro ang iba, isip pa ng isip, siguro patulog na lang kayo, nagtatrabaho pa rin kayo, dala pa rin ninyo yung trabaho ninyo sa opisina, dinadala ninyo sa bahay, so kahit matutulog na lang kayo, magpapahinga kayo, tinatapos nyo pa rin yung trabaho ninyo na pang opisina, no? Maaaring may ganong sitwasyon, kaya find comfort in the night, give it to yourself naman, Libra, ibalato nyo na yan yung last hour of the day before na matulog kayo, give it to yourself para makapagpahinga kayo, para makapag-rejuvenate kayo, para makapag self-care naman kayo, okay? We have voyage, yan, set sail on a new course, may bagong endeavor dito na gagawin talaga ang iba sa inyo. Maaari din na meron travel involved dito for some of you. This could be move, no? This could be a physical move na change na to sa iba sa inyo, Libra. Maaaring may relocation na gagawin ng iba sa inyo dito. You're going to change a place of residence. Maybe some of you are changing opisina, maaring magpapalit kayo ng employer, ng trabaho, karera, maaring ganon, and it might require you to travel. So what else? We have determination. Don't be afraid of the rising tide. It will soon recede. Ayan na nga, no? Huwag kayong matakot, no, sa mga nagaganap sa buhay ninyo. Kasi lahat naman nangyayari sa buhay natin is part of it's part of our journey, no? It's part of our journey. Parte yan, kahit yung mga challenges na yan, that is part of our life's journey, there is a purpose for everything sa buhay natin. So, just continue on working, no? Kung papaano ninyo mas mapapaganda ang inyong mga sitwasyon, no? Keep your hope and faith alive, maging resilient lang kayo, tibayan nyo lang ang inyong kalooban, maging determined lang kayo lagi, no? Dahil pasasaan ba at gaganda din ang inyong sitwasyon. 'Di ba? Walang sitwasyon na permanente, lahat nagbabago. Kaya asahan niyo na ang sitwasyon ninyo sa ngayon, lalong-lalo na kung yan ay hindi masyadong maganda sa pakiramdam ninyo, that is going to change for the better, no? In no time. So, good luck, and Libra, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Aquarius ay clearing. Make room for growth. Ayan. So, clearing time na ngayon, cleansing time kumbaga, no? Aquarius, now is the time for you to let go of the things, situations, or kahit anuman bagay, mga ganon, or even tao sa buhay ninyo that doesn't serve your highest good, no? Make room for growth, no? At hindi yan mangyayari if punong-puno kayo, kaya you need to clear out something sa buhay ninyo. Transform, ayan, talaga namang meron ditong mga pagbabagong magaganap sa buhay ninyo. This could start on a personal level, no? Maaring personal transformation ang balak, no, na gawin ng iba sa inyo dito, Aquarius. Maybe you're going to change something and you're going to start from deep within you. Maaring ganon ang ganap. So, good luck to that. We have dance. Allow yourself some fun each day, just as the sun dances with the moon each night. Ayan. So, wag naman puro trabaho, puro obligation, responsibilidad lang ang gagawin ninyo, no? Each day. Isingit nyo naman, no? Yung mag-embrace kayo ng inner child niyo, bigyan nyo naman ng konting pagkakataon ang sarili niyo to have fun, dahil kailangan nyo din naman yan para mabalanse ang sarili niyo. Okay, Aquarius?
hindi puro trabaho, hindi puro stress lang, no? You also are entitled to have fun. You are also entitled to chill, to take a breather, no? Mas maganda kung gagawin ninyo yan ng few minutes, no? Every day, para lagi lang kayong nasa balance. Chance, ayan. Allow the sea to wash its chest of wonders. Assure you never know what the tide may bring. Ayan. So, looks like talaga maraming transformation ang maaring gawin ninyo dito sa sarili ninyo. Maaring marami kayong naka-line up na gustong gawin na magkikreate na magandang pagbabago sa buhay ninyo. So, parang you're going to give yourself a chance dito to grow, to thrive, to transform into the best version of yourself, which is really, really beautiful, Aquarius, no? Habang sa pagsisimula pa lang ng taon, parang gusto ninyong simulan din ang taon on the right footing, 'di ba? Kaya magsisimula kayo dito sa mga pagbabago for the better. Mas gusto ninyo na mag-improve kayo, mag-evolve kayo, mag-grow kayo, mag-thrive kayo. So that's really beautiful. Break from beneath the water surface and soar up beyond the turquoise sea. Ayan, so really need to take a breather sa ngayon, Aquarius. You really need to do that so that you can clear as well, you know, at maibalik ninyong balansa sa sarili ninyo. Yun ang pinakamahalaga. Kasi when you are grounded, when you are on the center, when you are relaxed, yung ganon, mas maganda ang performance ninyo sa kahit anumang bagay. Lalo-lalo na sa trabaho, magagawa ninyo to efficiently, mas magiging maganda ang disposition ninyo, mas maganda ang pagdidesisyon ninyo, mas maluwag ang pag-iisip, yung ganun ba when you are grounded. Kaya you really need to take a breather once in a while, no? Lalo-lalo na sa ngayon, no? Lalong-lalo na sa ngayon, maaaring punong-puno na ang energy field ninyo, no? Ng negativity, kaya kailangan ninyo na mag-clearing na din. You need to take a breather nang sa gayon makapagpahinga naman kayo, makapag-recharge at makapag-rejuvenate kayo. We have optimism. After each rainstorm, there will be clear skies. Kaya be optimistic, no? Kahit ano man ang ganap sa buhay ninyo, lalo-lalo na kung hindi masyadong maganda or kahit hindi, parang hindi masyadong favorable para sa inyo, you know, keep your hope and faith alive and just keep your optimism sa sleeve ninyo because change is coming your way. Change is coming your way. Gaganda at gaganda ang inyong sitwasyon. Mag-i-improve at mag-i-improve ang inyong sitwasyon. Kung meron man mga problema, makakahanap pa rin kayo ng solusyon, ano? Kaya lagi lang kayong nasa positive mindset, Aquarius. Doon tayo dapat mag-focus lagi. Positivity lang, positive mindset lang tayo dahil with that makakaasa tayo, no? Na merong magagandang pangyayaring dadating. Merong mga breakthrough na dadating para maging maayos lagi ang ating mga sitwasyon. So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.